Mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, gagawa po tayo ng chicken sandwich. Ito po ay panibagong way. Dati-dati po yung manok nilalaga ko po, tapos ginigisa. Doble ang effort. So ngayon ang ginawa ko, yung hindi ko na po siya nilaga, inislice ko na po siya na hilaw. Tapos tsaka ko po ginisa para pare-parehas din ng lasa. Yan po yung ricado niya. Niyad na carrots, sibuyas. Yan, ginigisa po natin ang ating chicken. In-slice po yan ng maliliit. Ilalagay ko na po yung carrots. Parehas din po ng ingredients po niyan, mga ano niya, mga Arabic spices. Yan, masala, cumin, kasbara, paminta, at saka pampalasa. Ganun lang yung ricado niya. Konti lang yung ricado ng chicken sandwich kasi hindi po siya masarap pagka marami pong ricado. Yan, nilagay na po natin yung slice. At saka yung nilagay natin na cooking cream, hindi na, with cheese na po yan. Hindi na po lalagyan ng cheese na nasa bottle. Hindi po gaya dati na nilalagyan ko po ng cheese na bottle. Ngayon po hindi na po kasi yung cooking cream with cheese na malapot yan. Kaya hindi na po lahatin lagyan ng cheese. Parehas naman ng lasa. Kaya ganyan lang po, hindi po siya maaksaya. Halu-haluin lang po natin para maging maayos po. Ayan, ilalagay na po natin yung sandwich, yung chicken na ginisa po natin, na niluto natin. Mas masarap pa po yung ganyan kaysa yung nilaga. Pare-parehas din ang pagkaluto. Hindi na po doble-doble. No, una ang ginagawa ko nilaga. Ngayon hindi na, direct ng ginisa. Tsaka yan, ilalagyan po natin ng cream ng kaunti sa gitna para po tatagos po yung cream niya sa gitna. Tapos lagyan pa natin sa ibabaw ng sandwich yan. Ayan. Lalagyan pa natin sa ibabaw ng sandwich para po masarap siya, maging maayos ang pagkakagawa. Ganyan lang po, easy. Paborito po ng alaga ko na bunso yan. Hindi pa naman naubos, meron pa naman, pero iba na po yung niluto ko. Madali lang yan. Sandali lang yan sa oven. Madali lang gumawa yan sa Pilipinas pagka may pambili ng mga ingredients. Kaso mahal ang bilihin sa Pilipinas. Maraming ingredients, ang mahal-mahal. Kaunti lang pagkain na ganyan. Gagastos ka na ng mahal. Di mas mabuti pang huwag mo nang iluto sa puron, sa oven. Ganyan na lang. Lagyan mo na lang ng palaman. Tapos kainin mo na. Yan, may cooking cream pa yan kasi kaya magastos. Ang mahal-mahal ng cooking cream. At saka cheese na niyad-yad. Mahal ng bilihin sa Pinas. Ewan ko na lang. Paano na ba? Madali lang po yan na iluto. Ganyan lang, ipantay-pantay ang pagkalagay ng cheese. Pero pag nilagay ko po yan sa oven, ang mauuna po sa ibabaw talaga. Kasi pag nilagay mo yan sa una, ang apoy ay niya sa baba, yung cooking cream niya, sisip-sipin niya, pupunta yan sa ilalim. Sisip-sipin. Kaya ang una kong gagawin, pagka niluluto ko na po yan sa oven, nilalagay ko po ang apoy sa ibabaw muna. Pagka na-brown na po siya sa itaas, tsaka ko po siya ibabaliktad yung apoy. Lagay ko na po sa ibaba yung apoy. Ang pinapantay ko po yung cooking cream niyan para pantay ang pagkakagawa niya. Ang sarap tingnan, ang sarap kainin, kaya lang
Ako hindi ako masyadong maano dyan kasi parang nauumay na ako. Mas masarap pa yung sandwich na palamanan mo na lang, toast mo yung slice. Yan. Yan, lalagyan na po natin ng mozzarella cheese sa ibabaw. Kailangan po yan maraming cheese sa ibabaw, mozzarella ka para masarap siya. At pag nag-brown ng konti, tama na. Ayan na po siya, nasa oven na po siya. Yung apoy po niya nasa ibabaw. Ayan. Thank you for watching.